And I think to myself, what a wonderful world. Kamusta ka? Okay naman po. Okay naman? So, galing ka kahapon sa... Ay, nag-breakfast ka na? Opo, tapos na po. Ayaw mo na yung gamot mo? Anong sabi ni Doc kahapon? Di ba si Kuya Alan ang nagsama sa'yo? Opo, sige. Ang sabi ni Doc, hindi ka muna ooperahan. Opo. Malo, hindi pa. Kasi ano daw po yung tulad po lang po yung gamot. So, after 2 months, kasi mukha naman daw na epekto yung gamot sa'yo, kaya hindi ka muna ooperahan. Opo. Saka pabalik po kami sa August 12. August 12 para sa CT scan mo. So, kung maging maganda kasi yung resulta ng CT scan mo, hindi ka na ooperahan. So, ipag-pray natin na maging maganda yung resulta. At ang pakiusap ko kasi sa'yo, i-double check mo lagi yung gamot mo. Di ba? Nakasiksik po. Hindi po pwede na may maglalaps dyan. Tapos kung may mauubos na, hindi po pwede na kapag naubos na, saka ka na magsasabi. I-double check mo yung mga gamot mo kapag halimbawa, mga 5 days na lamang, mauubos na, o 1 week na lamang, mauubos na, mag-message ka na sa akin. O, tito, 1 week na lamang, mauubos na yung gamot ko. So, para hindi ka titigil dun sa pag-inom. Diba? Pero may binago daw si Doc, diba? Mayroon tinanggal na iinumin mo. Opo. Okay, bakit daw sabi mo kay Doc huwag tanggalin yung gamot? Huwag na lang po eh. Yung... Sa lahat naman na tinatanggalan ng gamot, ikaw pa to kung ayaw tanggalan ng gamot. Oh, magandang sign yun. Di ba? Yung tira po eh. Huwag na lang po sa po yun eh. Yun na lang po yung... Kasi maganda ang katawan mo dun, ano? Opo, yun po eh. So, tumitigil po yung kumukulo sa leg ko. Okay na yun. Kumukulo. Oo. Okay lang yun. Oh, at least, di ba? Okay na. Opo. Hindi naman po ako nagbubog. Oh, very good. Oo, huwag ka na makiusap kay doktor na huwag kang tanggalin ng gamot kasi tatanggalin talaga yung gamot mo na yun kasi maganda na. Oh, good news yun. Di ba? Hindi yun na trip lang ni Doc. Magandang sign nga yun eh. Na tatanggalin ni Doc yun. Ayan, so pinagpahingan na muna natin si Jeffrey. At nag-usap na rin kami. No, actually, nandun ako kanina. Nag-usap kami. At natatawa nga ako nung ikinakwento ni Kuya Alan. Kasi si Kuya Alan po ang nagsasama sa kanya. Dahil kahapon, ako sana isasama sa hospital. Dumating lang po kasi yung accountant namin. So, mayroon kami importanteng gagawin. So, hindi ko rin kasi alam na dadating. So, nag-message lamang. Kaya hindi ako nakasama sa hospital. Ganun pa man, si Kuya Alan po ay palaging nakaalalay din kay Jeffrey, ano? And ayun nga po. So, ang advice ni Doc ay ganito. Hindi muna uoperahan si Jeffrey, no? Hindi dahil meron ang complication. Hindi uoperahan si Jeffrey dahil hinihintay po muna yung 2 months kasi based doon sa mga test na ginawa kay Jeff, and sa check-up niya, mukhang natalab yung gamot sa kanya. No? So, sabi ni Doc, hintayin namin matapos yung 2 months. So,
Matatapos po kasi yun ng August. So by August, isi-CT scan siya. So okay lang kasi nasa kalagitnaan naman na tayo ng July. So mabilis na lang naman ng panahon, ang araw. So tapusin niya muna yung gamutan. Then magkakaroon ulit ng mga lab test, ng mga CT scan, maraming test na gagawin kay Jeffrey. At pagkatapos noon, ay kung magiging maganda yung resulta noon, hindi na po operahan si Jeffrey. So good news yun, no? So tinanong naman natin si Doc kung advisable din ba na kahit nakita natin na hindi na siya operahan. Sabi nga ni Doc, hindi na talaga kakailangan kung wala naman ng problema. Ang gagawin na lamang ni Jeffrey ay magpahinga ng mahabang panahon. So mga 1 taon, no? Tapos, yung gamutan niya, hindi dapat matitigil. Noong nakaraan, naghanapan kami ng gamot kasi nag-message siya sa akin, wala na daw pala siyang gamot. So, kailangan mabili dahil magla-lapse. And in-inform niya ako na araw na wala na siyang iinumin. So, buti na lang, tinawagan namin si Doc. Ang sabi ni Doc, dali muna sa kanya bago ulit ng gamot, listahan ng bago. Tapos, nung nag-aayos na siya ng higaan niya, nakita niya, doon sa ilalim ng, kumbaga sa kama niya ata. So sabi ko, mamaya tinatago mo yung gamot mo, hindi mo iniinom. So sabi naman niya, iniinom naman niya. At nung in-advise nga po ni Doc, na babaguhin na yung gamot niya, actually babawasan na yung gamutan niya, siya pa yung nakiusap sa doktor na kung po pwede, wag daw tanggalin yung kanyang gamot. So dahil yung gamot kasi na yon ay kumbaga natapos na rin yung kasi alam ng mga doktor yan no? Kung hanggang kailan mo dapat inumin yung gamot na yon. Sabi ni Jeffrey, parang nung iniinom niya daw po kasi yung gamot na yon ay naganda yung pakiramdam niya. Kaya ayaw niyang itigil. Sabi nga ni Doc, sa lahat naman ng mga pasyente ko na tinatanggalan ko ng gamot dahil gumagaling, ikaw lang yung hindi masaya at nire-request mo pang uminom ng gamot. Dahil kasi nakakaramdam siguro yung bata na naganda na yung pakiramdam niya. And magandang senyalis iyon dahil kung hindi na siya ooperahan, napakalaking bagay din noon. At sa mga nagtatanong, na-vlog naman na ito ni Pugumbiero kung bakit wala dito yung papa niya. But don't worry kasi from time to time nakakausap naman natin at ni Jeffrey yung kanyang magulang, yung kanyang papa. At ang sabi naman ni Pugong Bihero kung ano naman nga yung advice ni Doc kasi hindi naman tayo pwedeng magmarunong di ba? Pag sinabi ni Doc na operahan, operahan. Pag sinabi ng doktor na hindi operahan, di wag nating operahan kung yun naman yung kinakailangan. Sabi nga ni Kuya ni Pugong Bihero, parang natatagalan siya doon sa schedule sa Lang Center. Kung matatagalan doon, dito na lang sa Asian Hospital. So, alam niyo po ba yung Asian Hospital? So, dito yun sa Muntinlupa. So, kahit na medyo may kamahalan yung presyo, doon na lang sana. Pero, yun nga, good news naman, nasabi naman ni Doc, mukhang natalab yung mukhang na-epekto kay Jeffrey yung gamot. Kasi yun yung pinaka-importante doon, yung umepekto yung gamot na iniinom ni Jeffrey para sa kanyang sakit. Sa mga nagtatanong, halimbawa PBOJ, hindi uoperahan si Jeffrey or let's say uoperahan si Jeffrey, paano yung magiging sistema? Paano yung magiging buhay ni Jeffrey ngayon kasi hindi siya pwedeng pumasok muna ng school? Okay, so totoo po yun. So hindi mo na makakapasok si Jeffrey kung matutuloy yung operation niya, halimbawa lang. Hindi talaga siya makakapasok muna. Kasi yun ay matagal na pahinga, matagal na recovery period. Pero, ang kasi namin doon, after niyang ma-opera, kasi sa totoo lang, planado na lahat. Pinaplano na namin kung ano yung magiging situation after niyang ma-operahan. Kasi hindi po pwede na kapag inoperahan si Jeffrey, wala tayong plano kung anong mangyayari. Kailangan planado para yung bata, tuloy-tuloy yung pagaling. So, ang plan namin, after niyong operahan, so, sabi naman ni Doc, once na ma-operahan si Jeffrey, hindi na siya makakahawa. So, mangyayari, mag-stay siya dito ulit, mag-stay siya dito kung saan siya nakatira. Tapos, yung 2 months niya, kasi may mga follow-up check-up yan, dito siya mag-stay ng 2 months muna.
ano, para yung pag-inom ng gamot, kasi yun yung importante, yung 2 buwan na inuman niya ng gamot. At kailangan kasi gusto namin i-monitor yung gamot niya na may inom niya. At syempre, dahil ikaw bagong opera ka, so bawal ka muna magkikilos. Ayaw namin na uuwi na siya kasi yun din yung gusto niya, umuwi na doon after operation. So ayaw namin nung after ng operation, magkikilos siya doon. So at least yung 2 months nakaka-recover na siya noon, pwede na yon. Nag-heal na yung sugat niya dito sa labas at kahit pa paano yung sa loob nag-heal na. Saka yung gamutan niya na 2 months, yun yung ating medyo talagang binabantayan. So yung gamutan naman ni Jeffrey, tatagal din ng taon. Pero yun nga lang, di mababawasan. At least yun, madali na lamang ma-monitor. Kasi pag marami siyang iniinom, yun yung nakakalimutan niya. Kaya gusto namin, after operation niya, dito muna siya. Tapos kung gusto niya umuwi muna ng Davao para magpapagpahinga, yun ang gagawin natin. And tungkol sa pag-aaral niya, so natural po na hindi muna siya makakapag second year college sa ngayon. Syempre, kailangan nga, katulad ng sabi ko, kailangan niya ng recovery period. So, very long term, no? Na kapag ikaw ay inoperahan and base din sa kondisyon na meron si Jeffrey. So after naman noon, kasi babalik din naman siya dito after 6 months, kasi may mga follow-up check-up, so babalik siya dito. So, pag nakita na okay na, o di enroll na ulit siya. So hindi naman titigil talaga ng permanente yung pag-aaral ni Jeffrey. Titigil lamang siya ngayon pag-enroll para bigyang pansin at bigyan daan yung pagpapagaling niya. Dahil hindi biro ang sakit na meron si Jeffrey, kailangan talagang bantayan. Kaya yung mga nagtatanong, titigil si Jeffrey, hindi po. And alam ko naman na si Pugong Piero, hindi rin papabayaan si Jeffrey. At syempre yung mga sponsor naman na Jeffrey, kakausapin din naman niya ni Pugong Piero kung ano ba yung magiging plan natin after ng surgery, no? Kasi syempre mag-a-ask din yung mga sponsor patungkol sa pag-aaral ni Jeffrey, kung ano yung magiging plano, kung ano yung magiging lagay ng pag-aaral, kung kailan mag-resume ulit, kung kailan siya mag-enroll. So yun yung plano natin. At si Jeffrey naman dito, nakita niyo yung mukha niya habang kausap natin kanina, ito naka-face mask, masigla na, lalo na po sa personal. Masigla na si Jeffrey. Gusto niya sanang magpagupit, kaya lang syempre sa condition niya, so kinausap din naman tayo ni Doc, so kahit wag muna, okay lang. And inano naman natin si Jeffrey na bawal din muna siyang lumabas. So hindi naman kasi ako marunong ding magupit. So sabi ko kay Jeffrey, konting tiis lang, pwede naman yung hanap tayo ng pwede mag-service sa iyo dyan, pupunta dyan sa iyo. Kita nyo naman, malaki rin ang pinagbago simula. Kasi kami talaga nakikita namin yung pagbabago from the time na nagkasakit siya, na-confine siya, hanggang ngayon, apakalaki ng pagbabago na meron kay Jeffrey. Masigla na, bumalik na yung lakas niya. Ang inaano ko lang sa kanya, na huwag siyang magpa-easy-easy ulit, na porket nakakaramdam siya ng kaginawahan na ulit ng katawan, na wala na siya naramdaman sakit, babaliwalain niya. So, sinasabi namin, maging stick siya doon sa pag-inom ng gamot, no? Doble ingat pa din. Lahat ng pag-iingat na pwedeng gawin kay Jeffrey ay ginagawa naman natin. And lahat naman ng tulong na kahapon magkausap lang kami ni Pugong Bihero, ay ibinibigay naman niya lahat ng kailangan. So kahapon binilan ulit namin ng prutas ni Mrs. kasi mahilig din siya sa prutas. Kasama ni Gerald na mahilig din sa prutas. So di naman niyang pinababayaan dito. At yun nga, kasi Jeffrey po kasi matalinong bata. Maiintindihan niya kung ano yung sitwasyon na meron siya. At nauunawaan niya kung bakit kailangan natin gawin yung mga gatong bagay. Yun ay para sa ikabubuti niya. Alam niyo yung batang yan, siya talaga yung makikita mo na gustong-gustong mag-aral. Nangihinayang pong umabsent yung bata na yan. Ayaw na ayaw niya nga absent. Ayaw na ayaw niya malilate sa school. Ayaw niyang hindi makikipag-participate sa mga group project, group performance.
to the point na yun nga po, nagkasakit na siya dahil sa 1 month nilang practice sa sayaw. Pero syempre, di naman natin sinisisi o wala tayong sinisisi sa ganung bagay. Ang sinasabi ko po ay kung gaano talaga kasipag mag-aral tong batang ito. At yun nga, sabi ko, wag mo na lang panghinayangan, Jeff, no? Na hindi ka muna makakapasok kasi hindi naman titigil yung mundo hindi naman titigil yung oras para sa pag-aaral mo. Kumbaga, hihintayin ka pa rin ng panahon sa pagbabalik mo. Kailangan mo lang magpahinga, no? At naunawaan naman niya yun. Kasi porsigido at pambilis lang naman, no? Sabi ko, di mo rin mamamalayan. Ang inaano nga lang namin dito sa kanya, halimbawa, at magpahinga siya sa Davao, pagaling siya doon, iwasan niya yung mabibigat na trabaho. Kasi kung hindi po siya ma-operahan, after 2 months, ganun din po ang gagawin natin. Kasi ang kailangan na Jeffrey ay totally recovery period, yung long-term na recovery period kailangan niya yun. So nag-request siya na kung po pwede sa Davao muna. So wala pong problema yon. Pero, i-monitor natin siya na wag siyang saka yung magulang niya, si Tatay Jimmy, sasabihin natin na huwag siyang magkikilos. Yung magbuhat ng mabibigat, maggawa ng mabibigat. Dahil isa yun sa mga pwedeng makasama sa kalusugan ni Jeffrey. At least, di ba, ngayon, okay na siya, no? Yun nga lang, hindi pa rin talaga siya pwede makisalamuha sa iba hanggang hindi natin nasisigurado na magaling siya. And naiunawaan naman niya yun at alam ko nauunawaan niyo po yung mga kababayan. At maraming salamat kasi alam ko po na doon sa mga post natin na nanawagan tayo ng prayer sa kanya ay alam ko sinasama niyo siya sa prayers niya at ganun din kami dito. Malaking bagay yun lalo na sa kanya, yung spiritual, no? Kasi syempre sa totoo yung batang yan ay na-stress din. Sino bang hindi masistress kapag nalaman mo may sakit ka na gano'n? Kahit na alam niya na matagal siya may sakit na gano'n, nasistress pa rin siya, lalo na nung nalaman niya kung ano na yung stage ng sakit na meron siya. Kung ano na yung situation na meron siya. And good thing lang, and salamat sa Diyos, and of course kay Pugong Biyero at sa inyo lahat na tumutulong, na-address natin kung ano yung problema at nagawa na natin ang paraan. Katulad nga ng sabi namin, hindi naman natin pinababayaan ang mga batang ito. No? Kami naman, andi dito lang din. No? Sabi ko nga, katulad kay Gerald, nung nakaraan, di ba, nag-usap kami na wag muna siyang mag-basketball. Anong nangyari? Tumatakas. No? So, may mga gabi na palagi siya nagbabasketball, hindi ko alam. Hanggang isang gabi, nakita ko na dito na alas 9 na ng gabi na umuwi. So, pinagsabihan talaga. Sabi ko, itong pag-advise ko sa iyo, nasa sa iyo na kung susundin mo. Pero sana sundin mo. Kasi kami naman ay hindi magbabawal sa inyo kung di naman kinakailangan. No? Una-una, ikaw ay bago pa lamang dito. Diba? Ayoko mangyari sa iyo na katulad ng mga nangyari dati kay Jeffrey na na-scam, alam niyo yun, yung kaligtasan nila yung priority. Kaya sabi ko, ayoko ng ganon, yung hindi ka magpapaalam at pag sinabi namin wag muna kasi hindi naman yung paghihigpit yun ay para sa inyo. So, sabi ko nga maririndi kayo sa mga advices namin pero para sa inyo yun. So, sabi ko kay Gerald nung nakaraan, pasensya ka na. Kung ikaw ay makakarinig ng mga advices na paulit-ulit. Kasi kailangan. Di ba? Hindi biro yun. Ayoko kasi nung ganun din po na tatakas ka para lang, paano pag binangyari sa yung masama. So, di namin alam, di ba? So, kaya yung mga bata na yun talagang busugin sa pangaral sa amin. Hindi natin yan na... kasi yung pangaral namin, pangaral ng pangpamilya talaga Kumbaga, di naman namin papangaralan niya na parang tropa lang. Yan ay tinuturing namin parang mga kapatid din. Kaya sabi lang namin, makipag-cooperate din sa amin. And tingnan niyo po si Jeffrey ngayon. Nagkasakit nga lamang din siya, pero alam niyo improvement na meron kay Jeffrey, malaki. Saka mabait na bata. May mga pagkakataon nakakalimot, pero pinapaalalahan natin, at least natututo. So, mga kabayan, muli, maraming salamat po sa walang sawang suporta ninyo.
pagmamahal. Siyempre, kay Pugong Biyero sa buong PB Team. Maraming salamat sa mga sponsors natin, sa ating mga solid PB Team viewers, followers, and subscribers. Palagi po kayo mag-iingat and keep safe everyone and God bless po. Marami pa sa atin ngayon, hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar. Na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.